Maaaring ito ay isang hindi komportable na katotohanan, ngunit alam mo ba na ang tahimik na landas ay madalas na ang landas ng mga napili? Mahirap tanggapin dahil walang gustong makaramdam ng lonely. Gayunpaman, kung nais mong makamit ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay, kailangan mong ilayo ang iyong sarili sa ingay at mga abala ng mundong ito. Ito ay tanda na ikaw ay pinili ng Diyos. Pero nagtataka ka ba kung bakit? Samahan mo ako habang tinutuklasan natin kung bakit hindi maaaring nasa paligid ng maraming tao ang mga napiling tao. Susuriin din natin ang kahalagahan ng pagiging ibinukod sa isang tahimik na lugar at kung paano maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan ang paghihiwalay na ito para matupad ang iyong banal na layunin. Naisip mo na ba kung bakit naghiwalay si Juan Bautista sa ilang? Hindi ba tao rin siya tulad mo? Gayunpaman, kinailangan niyang gawin ito dahil mahalaga ito sa kanyang ministeryo. Ang kanyang panahon sa ilang ay panahon ng paghahanda, paglilinis at pagtutok. Pinahintulutan siya nitong marinig ng malinaw ang tinig ng Diyos at maunawaan ang kanyang misyon nang walang mga abala ng lipunan. Katulad nito, kung ang iyong buhay ay tila nag-iisa, tingnan ito bilang isang palatandaan na itinatakda ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhasyan. Walang dapat ikabahala. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos, sa halip, siya ay nag-aayos at nagtatanggol sa iyo. Manatili hanggang sa dulo upang matanggap ang karunungan na kailangan mo kung nahanap mo ang iyong sarili sa posisyon na ito. Ngunit bago isaalang-alang ang mga kadahilanang ito, hinihikayat ka naming i-click ang like button at mag-subscribe upang ma-access ang mas nakakapagpatibay na nilalaman. Bakit hindi maaaring ang mga napili ay nasa paligid ng maraming tao? 1. Hindi lahat ay naiintindihan ang iyong natatanging pagtawag. Bilang pinili ng Diyos, mahalagang kilalanin na nilikha ka ng Diyos para sa isang espesyal na layunin. Dahil kakaiba ang tawag na ito, hindi ito naiintindihan ng maraming tao. Bilang resulta, maaaring dumistansya ang ilan sa iyo. Hindi ito nangangahulugan na mayroon kang problema. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi nila mapanatili ang isang relasyon sa iyo dahil sa kakaibang pagtatalaga ng iyong buhay. Halimbawa, tatambay ka ba kung kaibigan mo si Juan Bautista at alam mong kumakain siya ng mga balang at pulot-pukyutan? Siyempre hindi. Malamang na malito ka at magpapasya kang ilayo ang iyong sarili sa kanya. Maaari itong maging isang napakasakit na proseso kung naranasan mo na ang mga taong lumayo sa iyong buhay. Gayunpaman, kapag nangyari ito, huwag mawalan ng loob. Magtiwala na ito ay para sa pinakamahusay. Kung hindi ka nila pababayaan, ang kanilang presensya ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Kaya, okay lang na palayain mo sila na nagtitiwala na darating sa iyong buhay ang mga tunay na nasa puso mo ang pinakamahusay na interes. Maging si Jesus ay may mga tao na hindi nakaunawa sa katangian ng kanyang atas. Sa kabila ng mga tanda at kababalaghang ginawa niya, ang ilan ay hindi pa rin naniniwala sa kanya. Ipinapakita nito na hindi lahat ay para sa iyo at okay lang iyon. Sa Juan 15:18 binalaan tayo ni Jesus na, bilang kanyang mga tagasunod, haharapin natin ang pagkamuhi ng mga tao dahil ang ating mga lakad ay hindi katulad ng sa kanila. Tingnan kung ano ang kanyang sinabi, kung ang mundo ay napupuot sa inyo, isaisip na ito ang unang napupuot sa akin. Kung ikaw ay kabilang sa mundo, mamahalin ka nito bilang pag-ari nito. Gaya nga nito, hindi kayo kabilang sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Kaya nga galit sa iyo ang mundo. Ang pagsalungat ay hindi maiiwasan bilang isang taong nakahiwalay. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon lamang ng ilang mga tao sa paligid mo. Kapag nangyari ito, pigilan ang pagnanasang pilitin ang sinuman na manatili sa iyong panig. Ang pagpapanatiling mga tao o relasyon na hindi nakakaunawa sa iyong landas ay maaaring makasama. Mapanganib na hayaan ang mga hindi nauunawaan ang iyong kapalaran na magdikta o makaimpluwensya sa iyong pamumuhay. Ang pagpayag sa mga taong hindi naaayon sa iyong layunin na magbigay ng mga opinyon sa iyong paglalakbay ay naglalagay sa iyo sa panganib na lumihis sa plano ng Diyos.
Bagamat ang kanilang payo ay maaaring nagmula sa isang taos pusong lugar, maaari ka pa rin itong iligaw dahil wala silang ideya kung saan ka dadalhin ng Diyos. Ang kanilang mga suhestyon ay maaaring humantong sa karagdagang pagkalito sa halip na kalinawan. Kaya, kapag inalis ng Diyos ang ilang mga tao mula sa iyong lupon, ito ay palaging para sa iyong proteksyon at upang matiyak na manatili ka sa landas na idinisenyo niya para sa iyo. Sa makatuwid, palibutan ang iyong sarili ng mga taong nakauunawa at sumusuporta sa iyong banal na tungkulin. Tandaan na ang kalidad ng mga relasyon sa iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa dami. Tutulungan ka ng mga tamang tao na manatiling tapat sa iyong layunin at haharapin ang mga hamon ng pagiging ibinukod para sa kaluwalhasya ng Diyos. 2. Hindi lahat ay kayang hawakan ang iyong tagumpay. Hindi lahat kakayanin na makita kang nagtagumpay. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang hayaan ang Diyos na maingat na piliin ang mga tinatawag mong kaibigan sa iyong paglalakbay sa pagtupad sa iyong kapalaran. Kung hindi, maaari mong hindi sinasadyang gawin ang iyong mga kaaway na iyong pinakamalapit na kasama. Napansin mo ba na ang pag-iwan ng isang pakete ng asukal na nakabukas sa isang mesa ay nakakaakit ng maraming langgam? Ipinapaliwanag nito na kapag nagtataglay ka ng isang bagay na mahalaga, ito ay magdadala ng maraming tao sa iyo. Gayunpaman, hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay isang tunay na kaibigan o taga-suporta. Ang ilan ay maaaring naroroon lamang para sa kung ano ang maaari nilang makuha mula sa iyo. Kung hahayaan mong palibutan ka ng mga taong hindi kayang hawakan ang iyong natatanging pagtawag, hihilahin ka nila pababa sa bawat onsa ng lakas. Maaaring iparamdam nila sa iyo na sumusobra ka na sa mga bagay-bagay o kahit na pinag-uusapan ka ng wala sa iyong kumpiyansa, na nag-iwan sa iyong pakiramdam na mababa ang iyong sarili. Hindi ito ang gusto mo para sa iyong buhay. Gusto mong mapunta sa kung saan ka lumalakad sa plano ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos kung minsan ang ilang mga tao na umalis sa iyong buhay dahil sa piling nila, tila nanganganib ang iyong kapalaran. Kaya, kapag nararamdaman mong hiwalay ka, unawain na ginagawa ito ng Diyos para sa iyong kapakinabangan. Isaalang-alang ang kwento ni Joseph. Sa pamamagitan lamang ng pagbabahagi ng kanyang mga pangarap sa mga maling tao, sa sarili niyang pamilya, kinamumuhian siya ng kanyang mga kapatid. Hindi nila kinaya ang dala niya na nagtulak sa kanila na mag-react ng masama sa kanya. Naunawaan ito ng Diyos at kinailangan siyang alisin sa kapaligirang iyon at ilagay siya sa isang lugar ng katahimikan. Ang bilangguan ay naging isang lugar kung saan magagawa ng Diyos si Joseph, malayo sa mga humahamak sa kanya, at kung saan ang kanyang mga regalo ay maaaring magbigay daan para sa kanya. Minsan, hindi mo alam na ang pagbabagong ito mula sa pagkakaroon ng maraming tao sa paligid mo tungo sa pagkakaroon lamang ng ilan ay maaaring paraan ng Diyos upang matiyak ka sa kanyang kalooban. Kapag naranasan mo ito, salamat sa Diyos sa pagprotekta sa iyo mula sa kasamaan. Sinasabi ng Roma 8:28 at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ito dapat ang iyong deklarasyon sa ospital, bilangguan, o isang hindi kilalang grupong panlipunan, lahat ay nagtutulungan para sa iyong ikabubuti. Binubuo ka ng Diyos upang ang iyong kaluwalhatian ay magniningning sa iba habang tinutupad mo ang Kanyang kalooban para sa iyong buhay. 3. Kaliwanagan ng layunin. Ang pagiging mahinahon at tahimik ay mahalaga para sa paglilinaw kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Mahirap gumawa ng malinaw na desisyon sa gitna ng patuloy na ingay at pagkagambala. Kahit na mayroon kang isang sulyap sa iyong hinaharap at kapalaran, dapat kang humingi ng patnubay ng Diyos para sa mga tiyak na tagubilin at direksyon. Isipin ito bilang isang destinasyon sa isip, ngunit nangangailangan ng isang mapa upang makarating doon. Ang pag-upo sa Diyos sa mga tahimik na sandali ay nagbibigay daan sa iyo na matanggap ang kinakailangang patnubay. Kapag napakaraming tao ang nakapaligid sa iyo, maaaring mahirapan kang hanapin ang mukha ng Diyos at tuklasin ang Kanyang pamumuno para sa iyong buhay.
Ito ay dahil ang patuloy na input at mga opinyon ng iba ay maaaring magpalabo sa iyong paghatol at maging mahirap na marinig ang tinig ng Diyos ng malinaw. Ngunit kapag inalis mo ang iyong sarili sa mga tinig sa paligid mo at gumugol ng mas maraming oras sa Diyos, binuksan mo ang iyong sarili upang makatanggap ng divine direction. Isaalang-alang natin ang halimbawa ng pagtanggap ni Moises ng 10 utos. Matapos pangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng dagat na pula, hinarap niya ang tungkuling baguhin ang mga dating alipin na iyon sa isang bansang may takot sa Panginoon. Upang maisakatuparan nito, tinawag ng Diyos si Moises sa bundok Sinai upang tanggapin ang mga kautusan na gagabay at humuhubog sa lipunang Israelita. Sinasabi ng Eksodo 24:13. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka sa akin sa bundok at manatili ka rito, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas na bato na may kautusan at mga utos na aking isinulat para sa kanilang pagtuturo." At umakyat si Moises sa bundok ng Diyos. Si Moises ay gumugol ng 40 araw at 40 gabi sa bundok Sinai. Noong tinawag siya ng Diyos doon, ang imbitasyon ay para kay Moses. Bagaman sinamahan ni Joshua si Moises sa bahagi ng daan, hindi siya umakyat sa tuktok ng bundok. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagiging nag-iisa sa Diyos para sa pagkakaroon ng kalinawan at pagtanggap ng banal na tagubilin. Kung akayin ka ng Diyos sa isang panahon kung saan nililimitahan niya ang bilang ng mga tao sa paligid mo, marahil ay pinahihintulutan kang magkaroon lamang ng 1 o 2 matalik na kaibigan, huwag isipin na malupit ang Diyos. Sa halip, kilalanin ito bilang isang kinakailangang yugto para sa iyong espiritual na paglago at kalinawan ng layunin. Sa mga panahong ito ng limitadong pakikipag-ugnayan sa lipunan, maaaring lumikha ang Diyos ng isang kapaligirang walang mga abala na magbibigay daan sa iyo na higit na tumuon sa kanyang tinig at direksyon. Ang mahalaga ay ang iyong pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos. Kung paanong si Moises ay sinunod ang tawag ng Diyos na umakyat sa bundok ng mag-isa, sundin ang kanyang siko kapag tinawag kanya sa isang hiwalay na lugar. Bilang 4, kailangan mong matutong umasa sa Diyos lamang. Kapag marami tayong tao sa paligid natin, madaling umasa sa kanila para sa suporta. Bagamat maganda ang pagkakaroon ng support system, maaari itong maging peligroso para sa mga napili. Ang panganib ay nakasalalay sa paglipat ng iyong pagtuon mula sa Diyos sa mga kaibigan at mga tao sa paligid mo. Ganyan karami ang nauwi depende sa mga bisig ng laman. Dahil sa maraming mabubuhay na mga kamay sa kanilang paligid, nawalan sila ng paningin sa Diyos. Nais ng Diyos na lubos kang umasa sa Kanya, lalo na sa mga panahong kritikal. Kapag ikaw ay may limitadong panlipunang bilog, madalas kang walang pagpipilian kundi ang ganap na umasa sa Diyos. Isaalang-alang ang halimbawa ni Daniel at ng mga lalaking Hebreo sa Biblia. Natagpuan nila ang kanilang sarili na nag-iisa sa isang banyagang lupain na magkasamang nakatayo para sa katuwiran. Dahil pinili nilang panindigan ang kanilang pananampalataya, wala silang ibang dapat lapitan kundi ang Diyos. Ang kanilang paghihiwalay ay nagturo sa kanila na umasa lamang sa lakas at patnubay ng Diyos. Kung minsan, ang mga kabataan ay lubos na umaasa sa mga panalangin at espiritual na pagtatakip ng kanilang mga magulang. Bagamat mayroon itong mga pakinabang, maaari itong hadlangan ang personal na espiritual na paglago. Nais ng Diyos na makilala mo siya ng personal, sa kabila ng kaligtasan ng iyong mga mapanalangin magulang. Kung pinahintulutan ka ng Diyos na manatili sa dependency na ito, maaaring hindi mo kailanman makikita ang pangangailangan na maging mature sa iyong pananampalataya at bumuo ng isang personal na relasyon sa Kanya. Isaalang-alang ang halimbawa ni Samuel mula sa Biblia. Mula sa murang edad, inialay ni Hana si Samuel sa Diyos at malayo siya sa kanyang pamilya. Ang paghihiwalay na ito ay may mahalagang papel sa kanyang espiritual na pag-unlad. Kung nanatili si Samuel sa kanyang ina, maaaring hindi niya nakita ang pangangailangan na maging madasalin dahil tinakpan siya ng kanyang madasalin na ina. Gayunpaman, nang mag-isa sa templo sa ilalim ng patnubay ni Eli, natutunan ni Samuel na hanapin ang Diyos para sa kanyang sarili.
Ang pag-isa na ito ay nakatulong sa kanya na matanto ang kahalagahan ng pag-aayos ng kanyang buhay at pananampalataya ng nakapag-isa. Ang pagiging nag-iisa ay nagbigay daan kay Samuel na marinig ng malinaw ang Diyos at bumuo ng matatag at personal na relasyon sa kanya. Sa pag-isang ito na natanggap ni Samuel ang kanyang pagtawag mula sa Diyos, tuwirang narinig ang kanyang tinig. Kung nalaman mong malayo ka sa iyong mga magulang o sa mga dating humawak at sumusuporta sa iyo, huwag mong tingnan ang paghihiwalay na ito bilang isang negatibong pangyayari. Sa halip, unawain ito bilang paraan ng Diyos sa pagpapahinog sa iyo. Kilalanin na kung mas maaga kang tumanda sa iyong pananampalataya, mas mabuti ito para sa iyo. Nais ng Diyos na gamitin ang mga taong may sapat na gulang para sa kanyang mga layunin. Hindi alintana kung gaano ka pinahiran, kailangan mong maabot ang isang tiyak na antas ng espiritual na kapanahunan bago mo mahawakan ang mahahalagang responsibilidad. Sinasabi ng Galatia 4:1. Ang sinasabi ko, hanggat ang isang tagapagmana ay wala pang edad, hindi siya naiiba sa isang alipin, bagamat siya ang nagmamay-ari ng buong ari-arian. Ang pakiramdam na nag-iisa ay maaaring ang paraan ng Diyos sa paghahanda sa iyo para sa mga gawain sa hinaharap. Marami siyang pinlano para sa iyo na maisakatuparan, ngunit kailangan niya na maging sa iyong makakaya upang matupad ang mga planong ito ng epektibo. Ang paghihiwalay ay nagsisilbing mahalagang papel sa proseso ng pagsasanay at paghubog ng Diyos. Ito ay nagtuturo sa iyo na tumakbo sa Diyos sa oras ng pangangailangan at desperasyon. Kapag maraming tao ang nasa paligid mo, may mas malaking tukso na humingi ng tulong sa iba kaysa bumaling sa Diyos. Gayunpaman, nais ng Diyos na sanayin ka na magtiwala sa Kanya higit sa lahat. Kaya, inalis niya ang mga saklay ng suporta ng tao upang patatagin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa mga panahong ito ng paghihiwalay, dapat mong matutunan ang aral ng paghahanap sa Diyos una at pangunahin bago ang sinuman. Numero 5, ay set apart para sa mas mataas na pagtawag. Alam mo ba na kung minsan ay maaaring ipakilala ka ng Diyos sa isang bagong antas ng kanyang atas? Maaaring hilingin niya sa iyo na lumipat mula sa isang atas na ibinigay niya sa iyo sa isang bagay na mas malaki. Halimbawa, sa lugar ng trabaho, kung saan mapopromote ka ng isang boss sa mas matataas na tungkulin kapag naging kwalipikado ka, ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan ng mas maraming atas. Kailangan ng Diyos ng mas maraming manggagawa dahil hinog na ang ani, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kadalasan, kapag nais niyang itaas ka mula sa isang tungkulin patungo sa isa pa, tinatawag ka niya sa isang lugar ng katahimikan. Ang panahong ito ay mahalaga para dalisayin, ihanda, at palakasin ka para sa mas mataas na tungkulin. Bilang mga pinili ng Diyos, dapat kang maging handa sa ganitong pamumuhay. Sa mga panahong ito, maaari mong tanungin kung bakit tila mas mahirap ang pagsasanay. Ang dahilan ay ang mas malalaking assignment ay nangangailangan ng mas malaking kapasidad. Iunat ka ng Diyos ng higit pa sa iyong normal na buhay at huhubog ka sa mas malalaking responsibilidad. Maaaring masakit ang prosesong ito, ngunit ito ay para sa iyong ikabubuti. Isaalang-alang natin ang karakter sa Biblia na si Maria. Si Maria ay isang bata at mapagpakumbabang babae na namumuhay ng normal hanggang sa makatagpo siya ng banal na Anghel Gabriel. Ang pagtatagpo na ito ay minarkahan ang simula ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Ipinahayag ng anghel na siya ay maglilihi at manganganak kay Jesus, ang tagapagligtas ng mundo. Ang pambihirang pagtawag na ito ay naghiwalay sa kanya at nagdala sa kanya sa isang lugar ng pag-iisa at paghihiwalay. Isipin ang panlipunang stigma at pagtatanong na kinakaharap niya. Sino ang maniniwala sa kanyang kwento na siya, isang birhen, ay buntis sa pamamagitan ng banal na espiritu? Ang balita ng kanyang pagbubuntis ay madaling humantong sa kanyang komunidad na putulin siya. Maging si Joseph, ang kanyang katipan, ay nagplano noong una na hiwalayan siya ng tahimik upang maiwasan ang kahihiyan ng publiko hanggang sa muling tiniyak sa kanya ng isang anghel ang banal na tungkulin ni Maria. Ang pagtawag kay Mary ay nangangailangan sa kanya na tiisin ang bigat ng hinala at potensyal na pangungutya.
Hindi kami sinabihan tungkol sa mga kaibigan na tumayo kasama niya sa mapanghamong panahong ito. Ang kanyang pagbubuntis at ang kapanganakan ni Jesus ay nagdala sa kanya sa isang yugto ng pag-iisa, lalo na noong kinailangan nilang tumakas sa Ehipto upang takasan ang layunin ng pagpatay kay Haring Herodes. Sinasabi sa Mateo 2:13-14 na. Nang makaalis na sila, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Bumangon ka, sinabi niya, kunin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas sa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat si Herodes ay pupunta hanapin ang bata upang patayin siya. Kaya't bumangon siya, kinuha ang bata at ang kanyang ina sa gabi, at umalis patungong Ehipto. Ang mas mataas na pagtawag sa kapanganakan ay iniabot ni Jesus si Maria nang higit pa sa kanyang karaniwang simpleng buhay. Ang pagtawag na ito ay nagdala sa kanya ng kalungkutan at naglagay sa kanya sa panganib. Gayunpaman, sa lahat ng ito, kasama niya ang Diyos, ginagabayan at pinoprotektahan siya. Katulad nito, kapag tinawag ka ng Diyos sa mas mataas na bagay, maghanda para sa mga hamon at pagbabagong kaakibat nito. Tulad ni Maria, maaari kang maharap sa hindi pagkakaunawaan at paghihiwalay. Gayunpaman, magtiwala na tutuparin ka ng Diyos at titiyakin ang iyong tagumpay. Sa kalaunan, maaaring mauunawaan at mapahahalagahan ng mga nag-alinlangan o nanunuya sa iyo ang kahalagahan ng iyong tungkulin. 6. Presyon upang umayon sa mundo. Bilang isang pinili, kung paano ka tinawag upang mabuhay ay maaaring madalas na salungat sa mga paraan ng mundo. Kapag marami kang tao sa paligid mo, lalo na ang mga hindi kapareho ng iyong paniniwala, maaaring magkaroon ng pressure na talikuran ang iyong mga paniniwala at sumunod sa mga pamantayan ng mundo. Ang pressure na ito ay maaaring banayad na nagmumula sa mga kaibigan, pamilya, o maging sa lipunan. Maaaring subukan ng ilan na maliitin o kutyain ka, na umaasang mapipilitan kang sumunod sa kanilang mga paraan. Ngunit bilang isang napiling sisidlan, ang iyong layunin ay hindi upang umayon ngunit upang tumayo. Kung nakikisama ka sa karamihan, ano ang pinagkaiba mo? Sa makatuwid, kung pinupuna ka ng mga tao para sa iyong natatanging diskarte, maaaring nasa tamang landas ka. Kung walang humahamon sa iyong mga paniniwala o pag-ugali, maaari itong magmungkahi na hindi sapat ang iyong pamumuhay sa mundo sa paligid mo. Ang totoong tanong ay, handa ka bang isakripisyo ang iyong natatanging pagtawag para lang magkasya? Mahalagang tandaan na, sa pagtatapos ng araw, ang tunay na mahalaga ay kung namumuhay ka ayon sa plano ng Diyos, hindi ayon sa mga pamantayan ng mundo. Sa digital age ngayon, ang impluwensya ng social media ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pressure. Ang mga platform na puno ng iba't ibang opinyon at pamumuhay ay maaaring magparamdam sa iyo na wala sa lugar kapag pumipili ng ibang landas. Huwag mahulog sa bitag. Madaling matangay sa mga uso at opinyon ng online na mundo na humahantong sa pagkalito at pagpaparamdam sa iyo na parang may kulang. Ang katotohanan ay kung ano ang itinuturing ng marami na masaya o kasiyasya ay kadalasang para sa isang maikling panahon at maaaring humantong sa kanila na matanto sa bandang huli ng buhay na sila ay gumugol ng mga taon sa pagtahak sa isang landas na naiiba sa nilalayo ng Diyos para sa kanilang buhay. Kapag nakita ka ng Diyos na nasa ilalim ng panggigipit na ito, maaaring akayin ka niya na umatras mula sa ingay ng mundo. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagpapahinga sa social media o paglilimita sa iyong pagkakalantad sa mga negatibong impluensya. Bagamat maaari itong makaramdam ng paghihiwalay sa una, ito ay isang kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang iyong puso at isipan. Hindi nais ng Diyos na humanap ka ng pagpapatunay mula sa mundo, ngunit mula sa Kanyang salita. Sa tahimik na oras na ito, nais niyang pagtibayin mo ang iyong sarili sa katotohanan ng kanyang salita, upang madaig mo ang tuksong kinakaharap mo at tumuon sa hinaharap na kapalaran. Magagamit mo ang oras na ito para i-detoxify ang iyong kaluluwa at ihanay ang iyong puso sa kanyang katotohanan. Huwag kalimutan na ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa mga paraan ng mundo, at ang kanyang plano para sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang pagsang-ayon ng iba.
Sinasabi ng Galatia 1:10. Sinisikap ko ba ngayon na makuha ang pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinusubukan kong pasayahin ang mga tao? Kung sinusubukan ko pa ring bigyang kasiyahan ang mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Ipinakikita ng kasulatang ito na ang isang lingkod ng Diyos ay hindi nabubuhay para pasayahin ang mga tao kundi para pasayahin ang Diyos. Ikaw ba ay pinili ng Diyos? Kung gayon, huwag mamuhay ng isang buhay na nagmamalasakit sa kung ano ang sasabihin ng iba. 7. Pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang pagpapanatili ng matibay na pananampalataya ay maaaring maging mahirap, lalo na kapag ang negatibo ay nakapaligid sa iyo. Isaalang-alang ang kwento ni Daniel at ng 3 lalaking Hebreo sa Babylonia. Matibay silang nanindigan para sa Diyos marahil dahil suportado nila ang isa't isa. Bagamat ang paglalakbay tungo sa tadhana ay kadalasang nakakaramdam ng kalungkutan, ang pagkakaroon ng ilang matatag na kasama ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang mga taong ito ay kasama mo hindi para punan ang kawalan ng kalungkutan, kundi para palakasin ang iyong pananampalataya. Ang mga pinili ng Diyos ay kadalasang nahihirapang manatili sa mataong lugar dahil ang mga abala at panggigipit ay maaaring makayanan ang kanilang pananampalataya. Sa makatuwid, napakahalaga na palibutan ang iyong sarili sa mga naghihikayat sa iyong mga paniniwala. Ang mga taong ito ay maaaring maging mga haligi na tutulong sa iyo na makayanan ang mga unos ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan, na tinitiyak na ang iyong pananampalataya ay nananatiling batayan. Pansinin ito, ang pagkakaroon ng kakaunting tao sa iyong tabi sa iyong espiritual na paglalakbay ay hindi isang dahilan upang pabayaan ang pagtitipon ng mga kapatid. Maaari kang linlangin ng dyablo na isipin na ikaw ay itinalaga at hindi mo kailangang dumalo sa mga serbisyo, ngunit ito ay isang panlilinlang. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ng mga mananampalataya ay lubos na magpapatibay sa iyong pananampalataya kay Kristo. Sinasabi sa Hebreo 10:24 -25 at isaalang-alang natin kung paano tayo mag-uudyok sa isa't isa tungo sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na hindi itinitigil ang pagtitipon, gaya ng nakaugalian ng ilan, kundi nagpapatibay loob sa isa't isa at lalong higit pa habang nakikita mong nalalapit na ang araw. Gayunpaman, mahalagang maging matalino tungkol sa mga relasyong nabuo mo sa loob ng simbahan. Hindi lahat ay nararapat na maging iyong pinakamalapit na kaibigan o mapagkakatiwalaan. Ang simbahan ay isang magkakaibang komunidad na binubuo ng mga tao sa iba't ibang yugto ng kanilang espiritual na paglalakbay. Ang ilan ay nangangailangan ng patnubay at suporta, habang ang iba ay tumatanda sa kanilang pananampalataya. Lumilikha ito ng halo ng mga karanasan at pananaw. Ang pagiging mapili tungkol sa iyong panloob na bilog ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mapanghusga. Sa halip, nangangahulugan ito na kinikilala mo na habang maaari mong mahalin at suportahan ang lahat, ang iyong pinakamalalapit na relasyon ay dapat sa mga taong positibong nakakaimpluwensya sa iyong pananampalataya at espiritual na paglago. Si Jesus mismo, sa kabila ng maraming tao sa paligid niya nang mangaral siya, ay napanatili ang malapit na kaugnayan sa ilang piling tao. Madalas siyang umalis sa mga tahimik na lugar upang manalangin. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa mga tahimik na sandali upang marinig kung ano ang sinasabi ng Diyos sa bawat oras. Kaya't habang ang pagkakaroon ng isang komunidad ng mga mananampalataya upang suportahan at palakasin ka ay kinakailangan, ito ay pare-parehong mahalaga na maging mapili tungkol sa kung sino ang pinapayagan mo sa iyong panloob na bilog. Pagsunod sa halimbawa ni Jesus, panatilihin ang malapit na relasyon sa ilang pinagkakatiwalaang tao at unahin ang tahimik na panalangin at pagmumuni-muni upang mapanatili ang matalik na kaugnayan sa Diyos. Bilang karagdagan sa lahat ng mga kadahilanang ito, mahalagang maunawaan na ang pagkakaroon ng isang maliit na bilog ng mga kaibigan ay nakakatulong sa iyong emosyonal at mental na katatagan. Isa sa mga karaniwang hamon na kinakaharap natin sa mundo ngayon ay ang pagbaba ng halaga ng kalusugan ng isip. Lumilitaw ito dahil palagi tayong binobomba ng negativity araw-araw.
Kapag hiniling sa iyo ng Diyos, bilang kanyang pinili, na panatilihing maliit ang iyong bilog, alam niya ng eksakto kung bakit niya ginagawa iyon. Ang pamumuhay sa ganitong paraan ay nagbibigay ng daan sa kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa paligid mo. Pinapanatili ka nitong matino sa isang mundo na kadalasang nakakaramdam ng pagkabaliw. Kung nagdurusa ka sa negatibong mga pattern ng pag-isip, ang pagbabago ng iyong kapaligiran at paglilimita sa iyong panlipunang bilog ay maaaring ang kailangan mo. Ang isang mas maliit na bilog ay binabawasan ang pag-agos ng negativity at nagbibigay daan sa iyong tumuon sa pagpapalago ng positibo, nagbibigay kapangyarihan sa mga relasyon. Gayon din, kung nakaranas ka ng mga pagkasira ng loob at pagkabigo sa pagkakaibigan, maaaring perpekto ang pag-urong sa isang tahimik na lugar upang mahanap ang iyong paggaling. Ang paglalakbay sa pagpapagaling na ito ay maaaring hindi maayos, ngunit ito ay kinakailangan para sa kapayapaan at upang patakbuhin ang iyong espiritual na karera ng mas epektibo. Ang hindi pagpapatawad at iba pang emosyonal na drama ay maaaring makapagpabagal sa iyo sa paglalakbay na ito at hindi mo iyon gusto. Ang pagpapagaling ay nagpapahintulot sa iyo na palayain ang mga pasanin na humahadlang sa iyong pag-unlad at yakapin ang kapayapaan ng Diyos. Tandaan, kung nahihirapan ka sa mga isyong ito, humingi ng tulong sa Diyos. Siya ay palaging nandyan upang gabayan ka sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Pag nilayan ang mga salitang ito habang nagtatapos tayo, yakapin ang pagiging itinalaga at magtiwala sa karunungan ng Diyos. Sa pagkaalam na pinangangalagaan niya ang iyong tagumpay at tinitiyak na tanging ang mga tunay na sumusuporta sa iyo ang bahagi ng iyong paglalakbay. Paalalahanan ang iyong sarili na ang paghihiwalay na ito ay isang banal na gawain ng pagpuputol, na inihahanda ka para sa mas malalaking bagay at pinapanatili kang nakaayon sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Bago tayo magdasal, huwag kalimutang mag-subscribe at magbahagi sa iba para makinabang sila sa nilalamang ito na nagbabago sa buhay. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, pinagpapalako ang iyong pangalan para sa iyong katapatan at patuloy na presensya sa aking buhay. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa, kahit na sa mga sandali ng pag-isa. Panginoon, napansin ko ang tahimik na buhay na aking ginagalawan at madalas akong nagtatanong kung ayaw sa akin ng mga tao. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng iyong salita, naiintindihan ko na itinatakda mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Pinoprotektahan mo ako mula sa mga maaaring magdiskaril sa akin mula sa aking banal na landas. Nagpapasalamat ako para doon. Salamat sa pagpili sa akin sa kabila ng aking mga pagkukulang. Ako ay magpapasalamat magpakailanman sa iyong biyaya sa aking buhay. Tulungan mo akong gamitin ang oras na ito para makalapit sa iyong lihim na lugar. Turuan mo akong pahalagahan ang mga sandaling ito at gugulin ang mga ito sa paghahanap sa iyong mukha, pakikinig sa iyong tinig, at paglago sa lapit sa iyo. Akayin mo ako, Panginoon, sa aking kapalaran at tulungan mo akong yakapin ang katahimikang ito bilang panahon ng paghahanda at pagpapalakas. Ama, nananalangin ako para sa pag-unawa sa lahat ng aking mga relasyon. Protektahan mo ako mula sa mga taong maaaring magkaroon ng paninibugho o negativity patungo sa aking paglalakbay. Kung paanong si Joseph ay humarap sa pagsalungat ng kanyang mga kapatid, tulungan akong makilala at ilayo ang aking sarili sa mga hindi makapagdiwang ng aking mga tagumpay. Bigyan mo ako ng karunungan upang maunawaan kapag inaalis mo ang mga tao sa aking buhay para sa aking proteksyon at gabayan ako sa mga magtataas at susuporta sa akin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, bigyan mo ako ng kalinawan ng layunin. Tulungan akong isantabi ang mga distractions at tumuon sa pakikinig sa iyong boses. Kung paanong inihayag mo ang iyong kaluwalhatian kay Moises sa bundok Sinai, hayaan mo rin akong maranasan ang iyong kaluwalhatian. Kung paanong si Daniel at ang 3 lalaking Hebreo ay nag-iisa sa isang banyagang lupain, tulungan mo akong maunawaan na ang pagiging nag-iisa ay hindi nangangahulugan ng pag-iwan, kundi isang panahon ng pagkatutong umasa sa iyong lakas at patnubay.
Patawarin mo ako sa mga pagkakataong higit akong umasa sa mga panalangin at espiritual na pagtatakip ng iba kaysa sa pagbuo ng isang personal na relasyon sa iyo. Turuan mo akong makilala ka ng malapitan. Tulad ni Samuel, tulungan akong makita ang pag-iisa bilang isang pagkakataon na marinig ang iyong boses ng malinaw at bumuo ng isang personal na relasyon sa iyo. Naiintindihan ko na ang panahong ito ng limitadong pakikipag-ugnayan sa lipunan ay ang iyong paraan ng pagpapahinog sa akin para sa mga gawain sa hinaharap. Palakasin ang aking pananampalataya sa panahong ito upang matuto akong magtiwala sa iyo higit sa lahat at hanapin ang iyong probisyon at patnubay sa bawat sitwasyon. Ihanda mo ako, Panginoon, para sa mga responsibilidad na iyong pinlano para sa akin. Panginoon, ang pagiging itinalaga para sa mas matataas na tungkulin ay may mga hamon. Palakasin mo ako sa mga susunod na gawain at bigyan mo ako ng tiyaga na tiisin ang mga pagsubok na naghahanda sa akin para sa mas malalaking responsibilidad. Tulad ni Maria, na niyakap ang kanyang banal na layunin sa kabila ng mga hamon, tulungan mo akong makahanap ng lakas sa iyo at tuparin ang aking tungkulin ng may biyaya at pananampalataya. Bantayan ang aking puso laban sa panggigipit na umayon sa mundo. Tulungan akong tumayong matatag sa aking mga paniniwala at humingi ng pagpapatunay mula sa iyo lamang. Protektahan mo ako mula sa mga impluensya ng social media at mga opinyon ng iba na maaaring iligaw ako. Palagin mo ako sa iyong salita at tulungan mo akong iayon ang aking puso sa iyong katotohanan. Sa wakas, Panginoon, humihingi ako ng lakas upang mapanatili ang aking pananampalataya sa gitna ng negativity at pagkagambala. Palibutan ako ng matatag na mga kasama na maghihikayat, umaakit, at magpapasigla sa akin. Naway makatagpo ako ng kaaliwan at lakas sa pag-alam na hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito, ngunit naway ikaw, aking mapagmahal na Ama, na gumagabay at umalalay sa akin sa bawat hakbang. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen.